Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa blending option kay Adobe Photoshop. So create lang kayo ng document, siguro kahit default Photoshop size na lang, pero yung resolution gawin nyo pong 150 ppi. So, ito yung document natin. Ang gagawin ko muna is magke-create ako ng mga shapes na pwede natin lagyan ng blending option. So, meron tayong 4 na images dito o 4 na object dito. 2 shape, 1 text, at 1 image. Okay? Yung blending option kay Adobe Photoshop, pwede mo siyang ma-access kapag nag-right click ka dito sa layer natin. Kahit na anong layer po dyan. Right click, and then blending option, click mo lang yon. Ayun po siya. So, blending option. Layer style. Ito yan, no? Same lang kapag sa text, right-click, blending option, lalabas yung layer style. Di ba? Hit ko lang yung okay. Ayan. Same lang kapag ka image, right-click, blending option, ma-access mo rin yun. Or guys, pwede mong i-double-click yung area na walang name. Ito, yung area na to, yung malinis na area na yan. Double-click, 1, 2, lalabas yung layer style. Di ba? Same lang sa text, 1, 2, isang mabilis lang. Ayun. Kapag kasi mabagal, tapos nandun tayo sa name nung text, 1, 2, marirename po yan. Di ba? So, kapag naman dito sa area na blanco, double-click mo lang, then, lalabas yung layer style. Di ba? Now, subukan natin yung mga layer style dito sa ellipse na shape. Right-click ko lang, blending option. Then, lalabas yung layer style. Simulan natin dun sa baba. Yung drop shadow. Okay? Guys, ang default kasi niyan, nandito tayo sa blending option default. Ito po yung option niyan. Okay? Blending option default. Kapag kasi chinek mo lang yung checkbox dun sa option na yon, hindi mo ma-access yung iba pang option ng drop shadow. So, kailangan i-click mo yung mismong pangalan. Automatic naman mag-check po yan kapag ka sinelect mo yung drop shadow. Okay? For example, yung outer glow. Diba? Kapag inactive mo yung outer glow, automatic nag-check naman po. Pero kapag chinek mo lang siya basta, hindi mo na ma-access yung pattern option nung style na yon. Diba? So, uncheck. Focus muna tayo dito sa drop shadow. So, si drop shadow, meron siyang blend mode sa taas. Naka-multiply yan. Okay? Same lang ito nung mga layer mode na nandun sa layers. Diba? Nadaanan na rin natin. So, hayaan muna nating i-multiply siya or multiply yung blend mode. Kung mapapansin, nandito na po yung drop shadow. Diba? Nandiyan na yung drop shadow. Ang drop shadow color natin is kulay itim. Double click or click mo lang ng isa. Palitan ng kulay, pwede po yun.
Diba? Pwede mong palitan yung kulay ng drop shadow. Pero mas okay na itim na lang muna. Opacity, pwede mong babaan yung opacity nung shadow. Angle, kung paano yung gusto mong shadow. Diba? Yung tama nung ilaw, ayan. Halimbawa, nandun yung ilaw sa area na to, nandun yung shadow. Diba? So, nandito yung ilaw, sample lang, ang shadow, nandoon. Okay? Angle. Distance, ibalik ko lang sa default niya yung angle. Distance, yung distansya nung shadow dun sa shape. Adjust ko lang, ayun po siya. Diba? Spread, mas mataas yung spread, mas matalim yung gilid ng shadow. Yung ibibigay niya sa'yo. So, adjust ko lang yung spread. Hayaan ko lang muna na 0 ko yung spread. Size, ito yung sabog ng shadow. Okay? Nagagamit din natin ito. Halos madalas natin magamit yung size at yung distance niyang drop shadow. Ayan, adjust ko lang ng konti, hindi ko masyadong ilalayo. Contour. Check natin yung contour. So, sa contour, ayan. So, pwede mong kapakapain yung contour. Baka meron kayong paggamitan yung contour na yan. Ayan po siya. So, additional wave lang yan na i-apply mo doon sa shadow. Diba? So, pwede mong i-reset to default. Babalik yan sa dati. Okay? Outer glow. Outer glow. Kadalasan kasi si outer glow, hindi mo siya makikita kapag kulay puti yung background mo. Outer glow. So, try na lang natin. Ayan o. Kung mapapansin, maaninag naman siya kasi meron tayong drop shadow na nilagay. Pero dito sa bandang taas, hindi mo na makita yung glow kasi puti yung background at puti rin naman yung glow. Diba? So, spread, pwede mong i-adjust. Size, pwede mong i-adjust. Blend mode, pag ni-normal natin yan, maaninag mo na siya. Diba? Para ka lang naglagay ng stroke. Normal. Kadalasan kapag kasi glow, pwede siyang naka-screen or multiply. Diba? Noise. Ayan yung noise niya. Ayan, oh. Para siyang magiging buha-buhangin. Parang ganun lang, guys. Pwede mong palitan ng kulay. Yung glow. Pero kapag glow kasi, light. Diba? Okay lang natin. So, contour, nadaanan na natin yan. So, pwede kang mamili ng contour na babagay sa layout na ginagawa mo. Jitter, adjust mo lang. Okay? Uncheck ko lang muna yung outer glow kasi pupunta na tayo sa pattern overlay. So, pagdating ng pattern overlay, ito pa lang yung pattern na available dito sa atin. Pero guys, meron tayong topic about pagke-create ng custom pattern. So, adjust mo lang yung scale. Ayan. Adjust mo lang yung scale. Pili ka lang ng pattern na gusto mo. Opacity. Kung gusto mo medyo malabo yung pattern. Ayan. Blend mode. Gusto mong i-multiply para mag-blend siya dun sa kulay ng shape. Overlay. Ayan, overlay. Hindi nakita, arrow down, arrow down. So, pwede nyong gamitin itong blend mode na to. Scale, kung gaano kalaki yung pattern na gusto mong i-apply. Nandyan yung scale. Or make it
default mo na lang or reset default mo na lang kung gusto mong ibalik siya sa dating setup. Uncheck ko lang yung pattern overlay, gradient overlay naman. Okay, so si gradient, meron din siyang opacity kung gusto mo nipisan or kapalan. Gradient, po pwede mong i-radial, angle, reflected, saka diamond. Okay? Blend, po pwede mong i-multiply. Depende yan sa images na ina-applyan mo. For example, cancel ko lang. Try natin i-apply yung gradient dito sa object natin na to. Right-click, blending option, gradient overlay. Try natin i-set ng ganito yung gradient niya. Ayan. Then, ang blend mode, try kong i-multiply, ang itsura niyan ganyan. Diba? So, kapag multiply na siya, pwede mo pang babaan yung opacity para magkaroon naman ng medyo dramatic color yung image mo. Diba? O pwede mo pang palitan ng layer mode kung hindi ka satisfied dun sa multiply. O pwede mong i-color burn. Ayan. Linear. So, arrow down, makakahanap ka naman ng mas mag-e-enhance na kulay dyan sa gamit mo. O, ito. Tingin ko yung overlay is enough na para dito sa image natin na to. Diba? So, pwede mo pang palitan, guys, yung angle. Diba? Yung style na daanan na rin naman natin. So, kapa-kapa na lang. Scale, kung gaano kalaki yung gradient na gusto mo. So, yun po siya. Diba? So, uncheck ko lang si uncheck ko lang si gradient overlay. Then, cancel ko lang. Babalik lang ako dun sa shape natin. Balik lang ako dito sa shape natin na ellipse. Right-click, blending option. Then, nasa na ba tayo? Naka-check yung drop shadow, diba? Color overlay. Ito, color overlay. So, halimbawa, hindi ito shape, picture siya, gusto mo palitan yung kulay, so, pwede mong palitan ng kulay dito sa color overlay. Diba? Kahit sa text po pwede ito. Ayan, kahit sa text po pwede yan. Right-click, blending option, color overlay, anong kulay ng text yung gusto mo? Mababago po siya. Diba? Pero guys, hanggat maaari, wag nyong i-raster yung text natin, no? Mas maganda pa rin na dun ka mismo sa font color magbabago ng kulay. Cancel ko lang. Dito naman ako sa square. Right-click, blending option. Then, check naman natin yung gamit nung satin. Ang ganda nung layout na to, nakadepende sa contour. Ayan. So, pipilian mo yan or hahanapan mo yan ng medyo magandang contour. Then, bago mo na lang i-adjust yung distance at yung size. Okay? Ayan. Nagagamit din natin siya sa mga kulay kapag nagkukulay tayo ng object. So, hindi naman siya madalas magamit, pero dadaanan lang din natin. Uncheck ko lang. So, ang inner glow, maaninag naman siya kapag ka may kulay yung shape or image. Diba? So, try natin i-adjust yung size. Adjust ko yung size. Ayun siya. Nasa loob siya nung shape. Diba? Choke. Ayan. Adjust ko lang. Noise. So, yun siya. Glow po siya. Glow lang. Diba? So, kapain nyo na lang yung ibang mga option dito.
Yung gamit naman ng inner shadow, eto. So, yung inner shadow, madalas din natin itong ginagamit. Lalo na kung gusto natin magkaroon ng mukhang nakabaon na effect. Sample, para mas makita natin yung gamit ng inner shadow, i-cancel ko muna ito, tapos gagawin kong kulay puti yung rectangle at kulay puti din yung text. Siguro gray lang, ayan. May pagka-gray lang siguro. Naaninag pa rin naman. Blending option ko. A-applyan ko ngayon siya ng inner shadow. Ayan. Distance. Distance lang ng konti. Size. Ayan. Chalk. Then, konting opacity, pwede na rin yan. Ang itsura niya, guys, ganito. Diba? Nagmukha siyang parang malalim. Diba? Nagmukhang butas na papel, tapos meron pang isang object dun sa ilalim. Diba? Subukan ko naman siya sa text. Etong text natin na to, lalagyan ko siya ng blending option. Then, inner shadow. Ang itsura niya ganyan. Adjust ko lang ng konti yung distance. Tapos yung size. Ayan, adjust ko yung size. Then, yung opacity, adjust natin ng konti. Distance, huwag natin masyadong ilayo. Size. Ayan, yung mukha lang nakabaon yung text. Nakuha. Contour, pwede mo pang applyan yan ng contour. So, kapain nyo na lang itong contour. Baka meron kayong magamit dito sa contour. Pero kahit wala naman, okay lang din. Di ba? Ayan. Ibabalik ko lang siya sa dati. So, distance, kapa nyo lang. Ayan. Size, yung chalk, yung angle. So, depende po yan. Color, pwede rin. Pwede kayong dagdag ng kulay. Ayan. Or mag-iba ng kulay. Ayan po siya. Diba? Stroke. So, sa stroke, right-click ko lang. Blending option. Check ang stroke. Sa stroke, nandiyan yung size, kung gaano kakapal yung stroke na gusto mo. Position, kung gusto mo outside yung stroke, inside yung stroke, o anuin ko lang, paitan ko lang para makita nyo yung stroke. Ayan. Babaan ko lang yung size. Ayun po yung stroke ng inside. Then, position center. Ayan naman siya. So, merong part ng outside at inside. Blend. Okay, so pwede kang mamili ng blend. Ayan, pwede kang mamili ng blend dyan. Depende siguro kung meron kang image doon sa likod. Ito kasi, plain white lang. Diba? Fill. So, sa fill type, meron tayong color. Yan yung default. Diba? So, pwede kang mamili ng kulay para sa fill. Ayan. Pili ng kulay. Okay ko lang. Meron din dyang gradient. Ayan. Pwede kang mamili ng gradient or gumawa ng sarili mong gradient. So, click mo lang yung gradient bar, add. So, meron na tayong tutorial para dito sa
gradient editor na to, 'di ba? Yung mag-a-add tayo ng mga kulay, mag-delete tayo ng mga kulay, meron na tayo yan. Nadaanan na rin natin. Angle, ayan, so angle. O pwede mong kapakapain or hanapan ng magandang angle, yung gradient mo. Then, scale, kung gaano kalaki yung gradient. 'Di ba? Ayan po siya, guys. Hit nyo lang yung okay or cancel kung gusto ninyong i-apply. Now, kunin naman natin yung gamit ng bevel and emboss. Uncheck ko lang yung stroke. Sa bevel and emboss, yung bevel and emboss, meron siyang option. Okay? Try natin yung style na outer bevel. Ayan, outer bevel. Inner bevel. Ganyan ang itsura. Emboss. Pillow emboss. Then, stroke emboss. Okay? Doon tayo kay emboss muna. Diba? Si emboss, pwede mong taasan yung depth, yung size, yung soften, angle, ayan, yung highlight mode, pwede mong i-overlay, may mga effect din po yung mga kulay na yan. Okay? Highlight, gusto mong dilaw, magiging dilaw yung highlight. Gawin ko lang yellow. Ayan. Shadow, pwede mong gawing, o pwede mong ibahin yung kulay ng shadow. Ayan, yung mga madidilim na part lang naman po yan. Direction, up and down, check nyo na lang. Size, soften, ayan. Chisel hard, yung technique. Chisel soft, baka meron din kayong paggamitan. No, gumawa na lang tayo ng activity para dito sa mga style natin na to. Contour at texture, po pwede rin kayong mag-apply. Yung texture naman, mga pattern, yung option nyo dyan. Yung contour, so mamimili ka lang ng contour na po pwede dyan sa ginagawa mong layout. So yun lang muna, guys. So bilang suporta, subscribe na lang kayo sa channel natin para kung sakaling mag-upload kami ng mga bagong videos, is updated naman kayo. Salamat!